Kasi eto na naman si Marcos Jr. Kapag hindi na naman natin nire-research ito, parang feeling natin, wow, meron naman palang nagawa itong Pangulong ito. Meron na tayong bagong pera na mas secured, mas maganda, at least kahit papaano nakita natin na meron palang magandang nagawa itong Pangulong ito. Kasi kung panonoorin natin ito, proud na proud itong Pangulong ito na the first Philippine polymer banknotes, parang ganun. Panoorin muna natin ito. Pero hindi po siya ang first. At the end of the month, it also drives the progress and possibilities that we work so hard to achieve as a nation. The first Philippine polymer banknote series, which includes the 1,000, 500, 100, and 50 peso denominations, marks an historic moment for our country. Wow, historic moment. It builds on the success of the 1,000 peso polymer note introduced in April of 2022. Sabagay, Duterte pa rin naman ang April 2022. Kaya lang, mukha atang nakakalimutan mo si Duterte. With the global best practice of updating currency features every 10 years. Over 40 countries, including Australia, Canada, the United Kingdom, and Singapore, have adopted polymer banknotes due to their proven benefits. Today, the Philippines proudly joins their ranks, ensuring that our currency remains secure, durable, and sustainable. Polymer banknotes are designed to keep up with the demands of everyday life. Unlike paper bills, which wear out after about a year and a half, polymer banknotes can last up to 7.5 years, 5 times longer. And that means that we no longer need to replace them as often, saving. Okay. Pero eto, pahihiyain natin itong Pangulo ito. Pahihiyain natin itong si Marcos. Ano ito? Anong tawag dito? Yung 1,000 piso polymer. This new banknote strengthens our efforts against counterfeiting, responds to pressing public health and safety concerns due to the COVID-19 pandemic, and promotes environmental sustainability. Sino yan? Si Duterte yan? Sino yan? Si Duterte ba yan? Akala ko si Marcos ang first 1,000 polymer banknotes. Bakit nandiyan si Duterte? Hoy, Duterte, hindi naman ikaw ang first. Si Marcos daw. Thank you, Mr. President, for gracing this historic event that is a presentation of the 1,000... First daw ang Pilipinas sa panahon ni Marcos Jr. Kita niyo yan, no? Di ba si Duterte? Don't tell me si Marcos yan. Polymer banknote. Ay, nako. No? Tingnan nga natin kung merong speech si PRRD. Tingnan natin. Gentlemen, good evening and welcome to the presentation of the 1,000 piso polymer bank. Ano kaya yung... Wala atang speech si PRRD. Wala. Unlike itong si Marcos Jr. Akala mo naman ko... walang... Ito sa live na ito ng RTVM. Walang live. Thank you, Mr. President, for gracing this historic event that is the presentation of the 1,000 piso polymer banknote. Ganyan lang. Wala yung parang grandstanding na, we Philippines the first polymer. Pero ang first pala itong si PRRD. Sabihin na natin. May we request everyone to please return to their seats? Walang speech si PRRD dito. Ayan, no? As in, wala. Ang ganyan lang, ganyan lang. Walang grandstand na speech si PRRD. And thank you very this evening. Thank you. Ganun lang. Pero si Marcos Jr., asan na yun? Si Marcos Jr., ayan, grandstanding, na akala mo. Cutting down on waste and making a meaningful contribution. Traits that resonate with anyone when they come and ask for their aguinaldo.
As we hope Nagyayelo na yung ipin mo. these new Anyari. banknotes Nasobran na ata kasi. Kaya nagyayelo na yan. Nako po. May iba ganyan-ganyan. Okay. My reaction to that is, sige, sabihin na natin na kung panahon ni PRRD, 1,000 banknote lang yung polymer. Okay. Pero, ano yung implikasyon nun? Yun yung historical. Kasi pinaka-first na presidente na nagpalabas ng polymer banknote ay si President Duterte. Hindi po itong si Marcos Jr. Kasi, ang sabi ni Marcos Jr., historical daw yan. First daw sa Pilipinas. Binanggit naman niya na April 22, pero hindi April 22 po yun. Okay? Pandemic pa yun. Hindi naman pandemic nung tapos na ang pandemic. But anyway, eto naman yung sinasabi natin na lagi itong administrasyon na ito, walang ginawa kundi mag-ayuda, kundi mangamkam ng kaban ng bayan, tapos yung mga achievements nung previous administrations, kinikredit grab niya. Hindi na ako magtaka kasi kahit ngayong windmills yung windmills dyan sa Maya, Ilocos ginamit niya yon as campaign. Para sabihin na, ito nagawa ko sa Ilocos, kiniredit grab niya yun. So, hindi na ako magtaka bilang presidente ngayon na walang gagawin kundi mag-concert. Ayan, ang dami ng concert sa Malacanang, gastos dito, gastos doon. Buti nga nawala yung trip niya Yung trip niyang lumabas ng bansa. I think tapos na yung pagkuha nila sa kanilang yaman sa labas ng bansa. Kaya nakita niyo sunod-sunod, tapos ngayon wala na kasi siguro okay na. Tapos na yung transactions nila doon. Pero dito sa Pangulong ito, dito pa lang sa pera, siyempre sasabihin nila, wow, at least ngayon may mga bagong pera na tayo. Pero, teka, on a side note, bakit nga ba panay mga hayop yung inilagay nila dyan sa pera na yan? Hindi kaya dahil ginaya ninyo si PRRD na nilagay yung eagle dyan sa 1,000? O naging basehan nyo ba yun si PRRD? O dahil guilty kayo at naisip ninyo na tama nga kayo na nilagay nyo hayop dyan sa banknote na yan dahil it represents your personality as a whole na kayo ay mga hayop. Mga hayop kayo.